Okay, welcome to Java Talk. Ako nga po pala si Java Chips, aka Jerry. So, ito nga po pala ang Java Talk ko. Ulit, no? At tara, kape. Pero wala akong kape ngayon kasi pinatay namin yung tubig. So, hindi ako makapagubos ng tasa. Ayun. So, hindi ako makapagtinda ng kape. Tsaka nasa higaan ako ngayon. Nakakulang kasi akong mga gamit. Tulad ng sa charger na itong camera ko. No? Kaya, ito. Improvise muna tayo. Gamit ko ulit itong wireless mic na gamit ko nung nakaraan. Ngayon, solo na naman natin yung ating studio, ating bahay. Kaya nakapag-podcast tayo. Papasin ko rin, may mga bago tayong pagmumukhaan. Mabilis na naman tong episode na to, kagaya ng nakaraang episode dahil marami tayong ginagawa sa buhay at hindi naman sobrang maselan tong topic na to. Ayun, hindi ka. Ang title ng episode na to, for this episode, for Books That Found Me. At tulad ng mga nakaraang episode, may hinanda akong mga tanong. Actually, ano to, pinasulat ko na to sa A. At sila yung ano ko ng mga tanong na sasagutin ko para at least hindi talaga sure na ready ako. Ayun, isa na natin. So, first question, ano ang unang librong pumitik sa puso o isip mo? So, yun yung tanong sa akin ng AI. Sa buong buhay ko, siguro ang pinaka-pumitik talaga, ang paboritong libro ni Judas, ni Bob Ong. So, yun yung libro talaga na pinaka-pumitik sa akin. Kasi, tanda ko nung nabasa ko yun, high school ako nun. Hindi ko siya libro. Libro siya nung pamangkin ko na naiwan lang sa sopa. So, meron kasing mga part dun sa libro na yun na mga mini-skit na script o mini-script na patungkol sa pag-uusap ng namayapa sa kanong hindi ko alam kung angel siya o gatekeeper ng langit o si San Pedro ba siya. Kasi hindi nasasagot kung sino yung lalaki dun o sino yung kausap ng namayapa dun na tao. So, binabanggit na yung mga past past experience niya dito sa lupa. So, yun yung mga pumitik sa akin na talagang ano, realidad talaga ng mga nangyari. At saka na mga nangyayari sa normal na pamumuhay bilang Pilipino. No? O bilang tao na lang. Yun yung pumitik sa akin. Yung pagiging masayahin. Yung ganun. Ewan ko, kung tama ba ito sinasabi ko. No? Hindi ko na kasi maalala yung libro. Kasi alam ko nakakatawa yung libro. Tsaka ano siya, ah, nonsense. Kagaya ng buhay ko noon. No? Na pakiramdam ko nonsense. Nonsense mabuhay. So, ganun yung pagkakaunawa ko sa libro. Basta masaya siya, tapos, nonsense. Kaya ano siya parang hindi siya tinangkilik masyado ng mga kritiko Pero, sa mga mahilig lang magbasa, lalo na yung mga, masayahin lang magbasa. Mahilig sa mga nakakatawang babasahin. Yun. Sila yung tawag dito, naka, parang tumagos sa kanila yung mga ganong klase ng libro. Babasahin. Yung pangalawa siguro na pumitik sa akin, stainless longganisa, tapos yung pangatlo, uh, ba nakakabasa na pala ako. Tapos pangapat, 56. Actually, puro libro ni Babo. Kasi, ano
once na binasa mo kasing libro niya, ano, limitless eh. Kumbaga, ah, hindi niya nilimitahan yung sarili niya eh. Sa mga bagay, sa mga, sa bagay, sa pagdating sa pagkakwento. Hindi niya nilimitahan yung sarili niya pagdating sa mga grammar, sa, yung ano talaga, yung normal. Alam mo yung parang may kaibigan ka na nakikipag-usap sa'yo. Parang tropa, gano'n. Kukwento lang kayo, gano'n. Ganun yung experience pag nabasa mo yung mga libro. Pero yun nga lang, hindi siya religious, hindi siya spiritual, o pang ano, pang, talaga mga Kristiyano, Kristiyano. Hindi siya para sa mga Kristiyano. Kasi may mga off doon na hindi maiintindihan, o lalo na kapag baguhan ko pa lang sa paglilingkod. So, maano ka doon. Basta ma-off ka doon kasi may mga mura, yung realidad na karaniwang naririnig natin sa pang-araw-araw. Nasa paligid. Yun yung mga mababasa mo doon. At hindi talaga siya wholesome, kumbaga, lalo na sa mga religious person. Pero unlike me na malawak yung pangunawa sa mga ganitong klase ng mga babasahin. Parang ano kasi yan eh, parang sa mga movie rin kasi yan. Christian ka, tapos sobrang ano mo, sobrang conservative mo. Hindi ka rin manonood ng may mga kasamang bastos, mga mura doon. Yan, mga probinsyano. Pero yung mga ibang Kristiyano, nanonood pa rin mga ganyan. So, hipokrito. Joke lang. So, anyway, moving on. So, yun yung mga pumitik sa akin na libro, o yung pinakauna talaga, paboritong libro ni Wallace. Hindi siya religious, pero may part doon na patungkol siya sa paniniwala. Hindi siya pananampalataya, paniniwala mo sa ano yung dapat mong paniwalaan. So, ganun siya. Yun yung pagkakaintindi ko sa libro. Pangalawa, mas importante ba ang istorya o ang timing ng libro sa buhay mo? Storya. Oh, kasi doon mo ibabagay yung sarili mo eh. Kung naaayon ba din sa, naaayon ba sa kasalukuyan? Kasi, lumiwanag niya ako eh. Kasi nagbo-bonfire ako dito. So, oo, kailangan ng istorya kasi yun yung reason kung bakit ka nagbabasa. Para makarelate ka din sa mga bagay, sa mga kwento ng nakapaligid sa iyo. Actually, kahit hindi nga nagbabasa. Kaya maraming chismoso dito eh, di ba, sa Pilipinas. Actually, hindi lang naman sa Pilipinas, sa ibang bansa ng mga ganun din. Kaya maraming chismoso at chismosa eh. Kasi nga, gusto nila makapakinig ng istorya o kwento ng ibang tao, ng ibang nilalang na kagaya nila. So, importante talaga yun. Sa timing, ah, oo, importante din siya kasi maiintindihan mo kung saang era ba o ano ba, anong henerasyon ba yung pinabibilangan ng kwento ng istorya mo yun. So, importante talaga. Importante yung story at saka yung timing sa buhay natin. Lalo na sa akin, syempre. Importante para sa akin. Yun, yung story about kasi makaka-relate ako dun. Yun, dun ko ihahanin yung sarili ko kung tama pa ba yung ginagawa ko o kung ano na ba yung tama para sa akin. So, ganun siya. Ayun. Next question. Meron bang librong hindi mo nagustuhan dati pero love mo na ngayon? Ah, meron ba? Meron. Bible. Medyo ano na to, religious na to. Pwede nyo na ano, next episode na kayo. Okay. So, Bible, kasi ang ano niya dati, kumbaga nung una ko siyang binasa, hindi ko siya maintindihan. Sobrang lalim ng Tagalog. Ang English, ganun din, malalim din. Tapos, ang boring. Tapos nakakaantok.
Ah, ang pagkakaintindi ko kasi pag binasa mo, para siyang kapangyarihan. Eh. Parang nagbabasa ng ano. Ano yun? Yung spell. Libro ng mga spell. Tapos pag nabasa mo siya, pwede mo nang i-cast yung spell na yun sa, sa mga karo. So, ganun yung pagkakaano ko sa Biblia. Pero, nung dinahandaan ko siya, tapos nag-a-attend ako ng mga Sunday school, Bible study, mga prayer meeting. Before, nag-a-attend ako ng gano'n. Pero gusto ko yung mga kwento kasi sari-saring kwento tsaka storya. Tulad nung nasabi ko nga nung previous question, importante sa akin talaga yung storya. Lalo na ng bawat isa, ng mga nakapaligid sa akin. Kasi doon ako pupulot ng ano eh, ng aral din, syempre. Kung ano yung pwede kong i-improve sa sarili ko kung sakali nung may mga palpak pa ako nagagawa. So, ayun. Yun yung love ko na ngayon na bakla. Actually, hindi ko naman kabisado talaga yung Bible, pero familiar sa akin halos lahat ng mga kwento ay mga passage doon. Hindi ako magaling sa pagkabisado ng mga Bible verse, kung saan siyang verse talaga. Pero tanda ko kung ano yung mga sinasabi dun sa mga linya dun. Tulad ng mga, yun, ito siguro, may memory verse ako, Jeremiah 29:11. Paano naman the plans I have for you, plans to prosper you, and to give you hope and a good future. Ganon. Yung sa pinaka palagi kong inaano na verse na hindi ko naman kabisado yung linya pero naiintindihan ko kung ano yung sinasabi ko sa passage na yun is yung 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. So, ayun, na namatay si Kristo para sa akin mga kasalanan, nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. So, ganun. So, yun yung pinangawakan ko na paniniwala ngayon na hindi ako nabubuhay para sa sarili ko. Hindi nabubuhay ako para papurihan siya. Medyo off na to talaga. Hindi para sa inyo to, kung ayaw nyo ng mga ganito klase ng mga content. Pero okay lang, kasi hindi naman ako natatakot na share yun kasi ako yun eh. This who I was. Ganito niya ako ginawa eh. Pinagpaganito ko. Ginanito ako ng Panginoon. So, ganun. Siya yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito. So, ayun. Bible lang, pinaka ayaw akong libro nyo. Gustong gusto ko na. Number 4, ano yung libro na pinaka nag-influence sa writing o art mo? Ah, nakakabasa na pala. Iba pong pa rin siya. So, tulad nga ng dati, simula nung nabasa ko yung paboritong libro ni Judas, hinanap ko na lahat kung ano yung mga libro niya. At sobrang tawang-tawa talaga ako sa lahat. Sa mga nakakatawa doon. At nung nabasa ko yung mga fiction niya na, yan yung Arthur, ano mo itong gubat, lumayo ka nga sa akin, ano ba ba? Kapitan Sino, mga kaibigan ni Mama Susan, ayun po, lima lang yun, yung mga fiction niya. Actually, nandyan sa, ano ko na yun, sa bookshelf ko na yun. Alam ko yun lang yung, lima lang yun, yung fiction niya. Yung isa na may halong fiction, yung paboritong libro ni Judas, siguro pang-anim na yun, sige sana na natin. Tapos the rest, puro ano, non-fiction. Kasi mahilig siya mag-essay. Diba po? At yung nakakabasa na pala ako, para siyang autobiography na essay. So, ayun yung nag-influence sa akin na sumulat. At isa pa, yung, actually lahat ng libro niya eh, nag-influence sa akin para sumulat eh. Alam, nung tinatapos ko ngayon yung libro ko nang tapos na ngayon, na na-publish na yun. Yung sinusulat ko ngayon, ang binabasa ko, mga libro ni Babo. At kaya kung mababasa niyo yung libro ko na yun, ma, halos mararamdaman niyo na ano eh, may spirito ni ano, ng panulat ni Babo. Pero syempre, ako pa rin yun, mas medyo hard ako dun sa kung paano ko siya sinulat kesa dun sa writing style ni Babo. So, iba kasi ako magsalita, iba rin siya magsalita. So, may pagkakaiba naman. Pero, makikita niyo yung mga anino, gano'n. Mga mancha, uh, yun, yung pagkakalin ko, pero hindi totally gano'n. Kasi, naging idolo ko rin siya somehow.
Ayun, siya. Ito talaga. Nag-influence sa akin, yung libro na yun. For this last question, kung may isang librong i-recommend mo sa isang lost creative, ano yun? Lost creative. Depende kasi sa sinusulat niya. Kung sa pagbabasa man to o sa pagsusulat mo. Depende. Kung ang sinusulat niya essay, siguro magbasa siya ng mga ano. Yan, aba nakakabasa na pala ako. Tapos, ah, yan, lalo na yung bagong labas ngayon na 25th anniversary yata o 20th anniversary na edition ng Stainless Longganisa. So, pwedeng basahin to ng mga Lost Creative para ganahan ulit kayo. So, hindi ito yung, although hindi ko pa nabibili, pero pakiramdam ko iba to. Kasi ganun naman talaga. Pag nagpa-publish ng panibagong edition, may mga update dyan. So, kailangan nyo talagang bilhin yun. Kasi iba siya dun sa original, dun sa bago. Tulad ng Kapitan Sino, iba yung pagkakakwento niya dun sa una. So, Stainless Longganisa, iba po. So, yan, mga Lost Creatives, suggested ko yan, o recommended ko yan, para sa mga mahilig magsulat ng mga creative non-fiction. Kung fiction naman, o fantasy, epic fantasy, siguro recommended ko, lalo na kung babae ka, yung Breaking the Scroll ni Jane Vergara. So, self-published author yan na naging ano na, Underdogan Publishing na siya. So, which is same owner lang naman, no? Nagtayo sila ng sarili nilang publishing company or publishing house. So, isa yan sa mga nabasa ko. English yun, no? Sa mga mahilig magsulat sa mga writer na English fantasy. So, yan, recommended ko sa inyo kasi maganda yung pagkakasulat ng kwento na yun. Na hindi ko maisip kung paano niya sinulat yun. Kasi ang hirap. Kasi nung sinusulat ko yung isang libro ko, no, na ilang beses ko nang inulit, ay fantasya. Mahihirapan ako magsulat ng fantasy. Though alam ko yung kwento ko sa isip ko, pero pagdating sa execution, hindi ko siya ilatag ng maayos. Unlike nung nagsulat ako ng mystery thriller action, parang sanay ako sa ganun. So baka sa ganun ako sanay. Pero yun nga, since kwento ko yung kwento na yun, yung fantasya, gusto ko pa rin maisulat yun. Yun, sa Tagalog niya. Kasi normally karamihan ng mga fantasy na novel, English. Gusto ko makapagsulat ng fantasy o mga epic fantasy ng mga medyo superhero na light novel in Tagalog. So, yun gusto ko magsulat. At sana, ilabas yun. So, ayun, yung recommended ko yun, Breaking the Scroll, kung susulat kayo ng English na fantasy. Kung Tagalog naman, basahin nyo siguro Kapitan Sino. Maganda yung pagkakalatag ng kwento niya. Hindi siya puro nakakatawa. Halo-halo yung pakiramdam pag nabasa mo siya sa taon siya. So, panihiro talaga. Horror naman, Mama Susan, yan, recommended ko sa inyo yan. Mga kaibigan ni Mama Susan ni Bapong. Actually, lahat talaga Bapong. So, wala kasi ako masyadong kung ano naman, kung gusto niyo naman ng mystery thriller action din, basahin niyo yung siguro. Yan, kay Ronaldo Vivo Jr. Kapangyarihan ang higit sa ating lahat. So, ayan, pwede mong basahin. Ano pa ba? So, ayun. Siguro wala naman tayong dapat pag-usapan pa. At, ayun, sige, promote ko na lang yung libro ni Bob Ong na 20th anniversary edition, no? Ang Stainless Longganisa. So, bilhin nyo siya. Shopee, available na siya, no? Message na kayo sa Avenida or check nyo yung Avenida Facebook page. Makikita nyo. So, yun. Dito na lang natapos ang ating episode ng Books Don't Count. Hanggang sa muli. Ito po sa mga Java Tips.